Sa isang bayan na napapaligiran ng matatarik na kabundukan at malawak na kabukiran, laganap ang bulong-bulungan tungkol sa mga aswang, nilalang na nagtatago sa dilim, nagbabagong anyo at nabubuhay sa dugo at laman ng tao. Sa gitna ng kaguluhan, dulot ng takot sa mga aswang, namayani ang pangalan ng isang binata, si Ilyas, isang manunugis na sinanay upang hanapin at lipulin ang mga nilalang na ito. Hindi siya karaniwang tao. Ang kanyang dugo ay pinaghalo ng lakas ng kanyang ninuno na isang albularyo at ng kanyang ama, isang mangangaso. May kakaibang pakiramdam si Ilyas, isang likas na kakayahan na mararamdaman ng presensya ng mga aswang. Animoy ikalawang pandama. Dahil dito, siya ang naging tagapagligtas ng kanilang bayan, ngunit hindi pa niya nalalaman na ang kanyang susunod na misyon ang maglalantad sa isang matandang lihim, isang angkan ng mga aswang na nagkukubli sa dulo ng kabundukan, kung saan ang dilim ay tila walang hangganan. Isang gabi, habang nananatili si Ilyas sa kanyang kubo, nakarinig siya ng sigaw mula sa kabukiran. Isang sigaw na puno ng pagmamakaawa. Kinuha niya ang kanyang pana at punyal at anting-anting na iniwan ng kanyang lolo. Tahimik siyang lumabas at sinundan ang pinagmulan ng sigaw. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, napansin niya ang anino ng isang nilalang na mabilis tumakbo sa kagubatan. Narating niya ang isang kubo sa gitna ng kakahuyan. Sa loob, nakita niya ang dugo ang katawan ng isang magsasaka. Ang mga sugat ay hindi gawa ng tao o hayop. Napansin ni Ilyas ang kakaibang marka sa katawan nito. 3 guhit na tila kinakaladkad ng matutulis na kuko. Sa labas ng kubo, may mga bakas ng paa na nagbabago. Nagsimula sa paa ng tao, ngunit naging paa ng hayop. Kinabahan si Ilyas. Alam niyang hindi ito ordinaryong aswang. Ang nilalang na ito ay may mas malalim na ugnayan sa kadiliman. Sa kanyang pagbabalik sa bayan, bumulong ang hangin. Animoy binabantaan siya. "Huwag kang sumunod," ani ng busis na tila mula sa ilalim ng lupa. Kinabukasan, dinala ni Ilyas ang kanyang nakita sa matandang si Mangisko, ang nag-iisang albularyo sa kanilang bayan. Ayon kay Mangisko, ang marka sa katawan ng biktima ay sagisag ng isang sinaunang angkan ng mga aswang na tinatawag na angkan ng karit. Ang mga ito ay kilala na nagtatago sa dulo ng kabundukan, kung saan ang bawat sulok ay balot ng misteryo at takot. "Kung talagang sila nga, huwag ka nang magtaka, Ilyas," babala ng matanda. "Angkan sila ng mga mandirigma ng dilim. Ang bawat isa sa kanila ay may kakayahang magbago ng anyo at pumatay ng walang bakas." Ngunit alam ni Ilyas na hindi siya maaaring umatras. Ang kanyang panata ay protektahan ng kanilang bayan, kahit kapalit nito ang kanyang buhay. Sa hapon ding iyon, nakatanggap si Ilyas ng balita tungkol sa pagkawala ng isang batang babae. Natagpuan ng kanyang basahan malapit sa paanan ng kabundukan. Napagtanto ni Ilyas na kailangang umakyat sa bundok kahit hindi pa siya handa. Ang kabundukang iyon ay kilala bilang madilim na agwat, at ayon sa matatanda, wala pang bumalik ng buhay mula roon. Nang gabing iyon, sinimulan ni Ilyas ang kanyang paglalakbay paakyat sa bundok. Dala niya ang kanyang mga armas at panalangin. Habang naglalakad, naririnig niya ang pag-ugong ng hangin at ang tunog ng mga sanga na tila nagbubulungan. Ang bawat takbang ay parang sinusubok ang kanyang tapang. Nang makarating siya sa tuktok ng bundok, nakita niya ang isang malaki at lumang balite na tila nagsisilbing tagapagbantay ng lugar. Sa ilalim nito ay may isang hukay na naglalabas ng amoy na nabubulok na laman. Alam ni Ilyas na narating niya na ang pugad ng mga aswang. Sa kanyang paglapit, biglang lumitaw ang isang babae mula sa dilim. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab at ang kanyang ngiti
ay nagtatago ng matalim na pangil. "Hanga ako sa iyong tapang, Elias," wika ng babae. "Ngunit ang lugar na ito ay hindi mo teritoryo. Dito, kami ang batas." Lumabas mula sa anino ang iba pang nilalang. Lalaki, babae, bata, lahat ay may anyo ng tao, ngunit nagtatago ng kasamaan. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Elias ng takot, ngunit naalala niya ang kanyang panata. Hinugot niya ang kanyang punyal at itinapat ito sa babae. "Ako ang batas ng liwanag, at kayo ang mga anino na dapat mawala," sagot niya. Mula rito, nagsimula ang isang madugong labanan, ang umpisa ng pagbubunyag ng matandang lihim ng angkan ng karit. Sa isang kisap mata, ang babae ay nagbago ng anyo. Ang kanyang makinis na balat ay nagkaroon ng matutulis na kaliskis at ang kanyang mga mata ay lumiwanag sa pulang liwanag. Sumugod siya kay Elias ng mabilis, ngunit naging alerto ang binata. Sa tamang tiyempo, nailagan niya ang atake at agad na gumanti gamit ang kanyang punyal na may pahid ng langis mula sa sagradong halaman. Ang iba pang mga nilalang ay sumugod din. Ang kanilang mga anyo'y nagkakaiba. Mayroong mukhang malaking uwak, ang iba'y parang dambuhalang aso na may sungay, at may ilang halos tao ngunit puno ng matutulis na ngipin. Tumitindi ang takot ni Elias, ngunit ginamit niya ang kanyang mga natutunan mula sa kanyang mga tagapagsanay. Mabilis niyang ginamit ang kanyang pana. Ang mga palaso'y binindisyonan ng banal na tubig. Tumagos ang isa sa mga palaso sa dibdib ng isang aswang at ito'y bumagsak sa lupa, umiiyak ng dugo. Sa gitna ng kaguluhan, narinig niya ang batang nawawala. Isang maliit na sigaw mula sa malayo. Alam ni Elias na hindi siya maaaring magtagal. Kailangan niyang mapunta ng bata bago ito maging biktima ng mga aswang. Gamit ang anting-anting na iniwan ng kanyang lolo, bumitiw si Elias ng isang dasal. Napalibutan siya ng liwanag na saglit na nagpatigil sa mga nilalang. Gamit ang pagkakataon, tumakbo siya papalapit sa isang yungib kung saan naroroon ang batang babae. Pagpasok ni Elias sa yungib, tila napapalibutan siya ng malamig na hangin. Ang amoy ng bulok na laman at dugo ay mas lalong lumalakas. Nakita niya ang bata, nakagapos at walang malay, sa gitna ng altar na gawa sa bato. Sa paligid nito, may mga simbolo ng karit at mga nakaukit sa salitang hindi niya maintindihan. Sa mga anino, nararamdaman niya ang presensya ng mas maraming nilalang. Habang papalapit siya sa bata, lumitaw mula sa dilim ang isang matandang lalaki na may itim na kapa. Ang kanyang muka ay kulubot, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng apoy. Siya si Lazaro, ang panuno ng angkan ng karit. "Matapang ka, Elias," sabi ni Lazaro habang humahakbang palapit. "Ngunit, ang tapang mo ay walang kabuluhan dito. Ang lugar na ito ay pinaghaharian ng aming angkan sa loob ng daang-daang taon. Hindi mo kami matatalo." Hinugot ni Elias ang kanyang punyal. "Kahit sa anong paraan, pipigilan ko ang kasamaan nyo. Ang dugo ng akin angkan ay handang lumaban para sa liwanag." Tumawa si Lazaro at biglang nagsimulang umikot ang hangin sa loob ng yungib. Ang mga anino ay nagkaroon ng sariling buhay at unti-unting lumalapit kay Elias. Ngunit pinanatili ng binata ang kanyang lakas ng loob. Kinuha niya ang kanyang huling palaso na pinahiran niya ng sarili niyang dugo, isang teknik na itinuro ng kanyang lolo upang palakasin ang kapangyarihan nito. Sa pinakamabilis na galaw, inihagis ni Elias ang palaso kay Lazaro. Tumama ito sa dibdib ng matanda na agad sumigaw ng malakas. Ang kanyang sigaw ay parang alingaungaw na nagpagalaw sa buong yungib. Sa mga sandaling iyon, bumagsak si Lazaro sa lupa at ang kanyang anyo'y biglang natunaw. Kasabay nito, ang mga aswang na nasa paligid ay naglaho rin.
animoy abo na tinangay ng hangin. Ngunit ang tagumpay ay may kabalit. Habang inililigtas niya ang bata, isang huling aswang ang biglang sumulpot mula sa likod ng altar. Sinugatan nito si Ilyas sa balikat gamit ang matulis nitong kuko. Halos mawalan ng malay si Ilyas, ngunit ginamit niya ang kanyang natitirang lakas upang wakasan ang nilalang gamit ang kanyang punyal. Nang matapos ang laban, tuluyan nang napuno ng katahimikan ang lugar. Kinarga ni Ilyas ang batang babae pababa ng bundok. Kahit tumudugo ang kanyang sugat, pilit niyang nilalabanan ang panghihina. Sa bawat takbang, ramdam niya ang bigat ng kanyang sakripisyo. Nang marating nila ang paanan ng bundok, sinalubong sila ng mga taga-bayan na nananalangin sa kanyang kaligtasan. Pagdating sa bayan, ipiniliwanag ni Ilyas ang kanyang karanasan. Ikwininto niya ang tungkol sa angkan ng karit at kung paano na napigilan ang kanilang mga plano. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. May iba pang mga angkan. Ang dilim ay hindi basta-basta nawawala. Ngunit hanggat ako'y naririto, hindi ko hahayaan ang kasamaan na manalo. Wika niya sa mga tao. Sa kabila ng tagumpay, isang babala ang naiwan sa kanyang isipan. Ang huling mga salita ni Lazaro bago ito nawala. Ang aming angkan ay bahagi lamang ng isang mas malaking pamilya. Darating ang araw na ang dilim ay babalot sa buong bayan mo, Ilyas. Maganda ka! At mula noon, ang buhay ni Ilyas ay mas lalo pang napuno ng mga laban. Hindi lamang laban sa mga aswang, kundi laban din sa takot sa kanyang sariling puso. Ilang araw matapos ang laban sa angkan ng karit, unti-unting bumalik ang katahimikan sa bayan. Ngunit si Ilyas ay hindi mapakali. Sa kabila ng kanyang tagumpay, may kakaibang pakiramdam siyang hindi pa tapos ang lahat. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa isang pagpupulong ng mga matatanda sa bayan, napansin niya ang itim na usok na tumataas mula sa kabundukan. Ang usok ay tila lumulutang sa ere na nag-iiwan ng bakas na parang nagpapahiwatig ng babala. Naalala ni Ilyas ang huling sinabi ni Lazaro na ang kanilang angkan ay bahagi lamang ng isang mas malaking pamilya. Kinabukasan, nagpatawag siya ng pagpupulong kasama ang albularyong si Mang Isko at ang ilan sa mga matatandang kilala sa kasaysayan ng bayan. Ayon kay Mang Isko, ang usok ay maaaring sinyalis ng isang mas malakas na persa. Ang usok na iyon ay tinatawag na ang itim na bakas. Ayon sa mga kwento, kapag ito'y lumilitaw, nangangahulugan na may ibang angkan ng mga nilalang na tumatawag sa kanilang leader. Isa itong sinyalis na muling pagbabangon ng dilim. Aniya, sinabi ng isang matandang babae na si Aling Menda na matagal nang may alam tungkol sa Haring Aswang, isang nilalang na hindi lamang nagpapalaganap ng kadiliman kundi kumukontrol din sa iba't ibang angkan ng mga aswang. Ayon sa alamat, ang Haring Aswang ay nananahan sa isang lugar na tinatawag na Kuweba ng Itim na Langit na matatagpuan sa malayong bahagi ng kagubatan. Kung totoo ang alamat, ang laban mo kay Lazaro ay isang paunang babala lamang. Ang tunay na kalaban ay hindi pa nagpapakita, sabi ni Aling Minda. Sa mga sumunod na gabi, nagsimulang magbago ang bayan. Ang mga hayop ay biglang nagiging ligaw at nagiging mabangis. Ang mga pananim ay tila natutuyo ng walang dahilan. Sa bawat gabi, may mga taong nawawala at ang ilan sa kanila ay natatagpo ang wala ng buhay sa kabundukan. Mga katawan na parang nauubusan ng dugo. Isang gabi, habang binabantayan ni Ilyas ang paligid, isang batang lalaki ang dumating sa kanyang kubo. Ang bata ay duguan at nanginginig. Ilyas, sila'y paparating, bulong nito. Bago pa man makapagtanong si Ilyas, biglang nanigas ang bata at bumagsak sa lupa.
tumambad sa kanyang ligang isang sugat na tila kagat ng isang halimaw. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ilyas ang malamig na simoy ng hangin na tila may kasamang bulong. "Halika Ilyas, malapit na ang oras. Sumama ka sa amin." Wika ng isang boses mula sa kawalan. Hindi naghintay si Ilyas. Alam niyang kailangang hanapin niya ang pinagmulan ng kadilimang bumabalot sa kanilang bayan. Bitbit ang kanyang pana, punyal at bagong dasal na ibinigay ni Mang Isko. Naglakbay si Ilyas patungo sa direksyon ng usok ng kanyang nakita ilang gabi nang nakalipas. Ang daan patungo sa kuweba ng itim na langit ay mas mahirap kaysa sa inaasahan niya. Ang kagubatan ay tila nagpabago sa bawat takbang. Ang mga puno ay nagmumukhang kamay na sumasanga sa kanya. Ang lupa ay nagiging putik na animoy pilit siyang nilulunok. Nang makarating siya sa kuweba, natagpuan niya ang pintuan nito na nakaukit sa bato. Ang paligid ay puno ng mga simbolo ng karit at ibang hayop na may mga nakakatakot na anyo. Sa loob, narinig niya ang tila mga awit na bumibigkas ng sinaunang wika, mga salitang puno ng puot at kasamaan. Sa gitna ng kuweba, tumambad kay Ilyas ang isang trono na yari sa mga buto ng tao at hayop. Sa trono ay nakaupong isang nilalang na mas malaki at mas nakakatakot kaysa kay Lazaro. Ang kanyang balat ay tila gawa sa usok at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy ng dilaw at pula. Siya si Balkana, ang tinaguriang haring aswang. "Ilyas, matagal na kitang inaabangan. Ang iyong dugo ay espesyal at ikaw lamang ang maaaring magbigay daan sa aming muling pagbangon." Aniya, ang kanyang boses ay parang kulog. Itinaas ni Balkana ang kanyang kamay at mula sa anino ay lumabas ang daang-daang nilalang. Iba't ibang uri ng aswang na mas malalaki at mas nakakatakot kaysa sa mga nakaharap ni Ilyas noon. "Ngunit, bago ka namin isama, ipaparamdam ko muna sa iyo ang kapangyarihan ng aming angkan," sigaw ni Balkana. Sa kabila ng takot, hindi nagpatinag si Ilyas. Hinugot niya ang kanyang anting-anting at binigkas ang dasal na itinuro ng Mang Isko. Biglang lumiwanag ang buong kuweba at ang mga nilalang ay sumigaw sa sakit. Ang liwanag ay nagdulot ng saglit na kaguluhan at ginamit ni Ilyas ang pagkakataon upang sugurin si Balkana. Ngunit si Balkana ay mas malakas kaysa sa inaasahan. Sa bawat hampas ni Ilyas, tila walang epekto ang kanyang mga armas. Ang haring aswang ay tumatawa lamang, animoy iniinsulto ang kanyang pagsisikap. Habang umiikot ang laban, napansin ni Ilyas ang isang sinaunang espada na nakalagay sa altar sa tabi ng trono. Ito'y tila umaapoy sa liwanag. Naalala niya ang mga alamat. Ang espada ng apoy, isang sandatang ginawa upang tapusin ang pinuno ng kadiliman. Sa huling pag-ikot ng kanyang lakas, tumakbo si Ilyas patungo sa espada. Habang papalapit siya, nararamdaman niyang nawawala ang kanyang hininga dahil sa bigat ng presensya ni Balkana. Ngunit sa kanyang panalangin, isang liwanag ang bumalot sa kanya. Animoy pinapalakas siya ng kanyang mga ninuno. Hinawakan niya ang espada at sa isang mabilis na galaw, isinaksak ito sa dibdib ni Balkana. Sumigaw ang haring aswang ng malakas at ang buong kuweba ay nagsimulang gumuho. Habang gumuguho ang kuweba, tumakbo si Ilyas palabas. Dala ang sugatan niyang katawan at ang espada ng apoy. Nang makalabas siya, nakita niya ang itim na usok na naglaho sa hangin, animoy tinangay ng liwanag ng araw. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ilyas ang katahimikan, hindi lamang sa paligid kundi sa kanyang puso. Ang dilim ay nawala, ngunit alam niyang may mas marami pang laban ang darating. Sa pagbabalik niya sa bayan, sinalubong siya ng mga tao bilang isang bayani. Ngunit para kay Ilyas, ang kanyang tagumpay ay hindi lamang para sa kanyang bayan, ito'y para sa liwanag na dapat manatili sa mundo. Ang alamat ni Ilyas
ang manunugis ng kadiliman ay nagsimula pa lamang. Bagamat nagtagumpay si Ilyas sa pagpuksa kay Balkana, hindi nawala sa kanyang isipan ang mga huling salita ng Haring Aswang bago ito tuluyang maglaho. Hindi mo matatalo ang dilim, Ilyas. Habang may tao, may takot, at habang may takot, kami ay nabubuhay. Hindi mapakali si Ilyas. Sa kabila ng pagbabalik ng katahimikan sa bayan, nararamdaman niya ang bigat ng isang hindi natapos na tungkulin. Ang espada ng apoy ng kanyang nadala mula sa kuweba ay patuloy na naglalabas ng banayad na liwanag, tila nagpapaalala na hindi pa tapos ang laban. Isang gabi, nagkaroon siya ng isang panaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang grupo ng mga tao sa gitna ng isang kagubatan. Ang kanilang mga muka ay walang emosyon at sila'y umiiyak ng dugo. Sa likod nito, isang figura ang nagmamasid, isang babaeng balot sa itim na may mahabang buhok at mga mata na nagliliyab sa berde. Ang reyna ng kadiliman, bulong ng isang boses sa kanyang panaginip, sa ang susunod mong kalaban. Kinaumagahan, nagpunta si Ilyas kay Mang Isko upang magtanong tungkol sa panaginip. Doon niya nalaman ang tungkol sa isang lumang manuskripto na nakatago sa kumbento ng simbahan. Ang dokumentong ito ay sinasabing naglalaman ng kasaysayan ng mga nilalang ng dilim, kabilang na ang reyna ng kadiliman na tinatawag si sinaunang wika bilang Lamia Regni. Ayon kay Mang Isko, si Lamia Regni ay isang mas makapangyarihang nilalang kaysa kay Balkana. Siya ang ina ng lahat ng aswang, isang nilalang na kayang kontrolin ng takot at galit ng tao upang gawing sandata. Kung si Balkana ay hari ng kaguluhan, si Lamia naman ay reyna ng kasamaan at pagkawasak, paliwanag ni Mang Isko. Tinungo ni Ilyas ang kumpinto upang makita ang manuskripto. Dito nakilala niya si Padre Antonio, isang matandang pari na bihasa sa kasaysayan ng mga nilalang ng kadiliman. Sa tulong ng pari, binuksan ni Ilyas ang isang lihim na silid sa ilalim ng simbahan kung saan nakatago ang manuskripto. Sa pagbabasa ng dokumento, natuklasan niya si Lamia Regni ay hindi lamang isang nilalang. Siya rin ay may kakayahang mag-akit ng tao upang gawing alipin. Ang kanyang layunin ay hindi lamang pumatay kundi gawing alipin ang sangkatauhan na magbibigay sa kanya ng walang hanggang lakas. Siya ang tunay na banta, at upang mapigilan siya, kailangan mong hanapin ang 3 banal na relikya na iniwan ng unang mga mangangaso na kadiliman, ang espada ng apoy, ang kalasag ng liwanag at ang susi ng kaluluwa, sabi ni Padre Antonio. Matapos ang kanyang pag-aaral sa manuskripto, nagsimula ang panibagong misyon ni Ilyas, ang hanapin ang kalasag ng liwanag, ang unang relikyang kinakailangan upang labanan si Lamia Regni. Ayon sa dokumento, ang kalasag ay nakatago sa isang sagradong bundok na tinatawag na Bundok ng Alitaptap, isang lugar na napapaligiran ng mga kwento ng kababalaghan. Naglakbay si Ilyas patungo sa bundok. Habang papalapit siya, nararamdaman niya ang kakaibang presensya sa paligid. Ang mga punong kahoy ay tila nagmamasid at ang hangin ay puno ng bulong ng mga nilalang na hindi niya mawari. Sa gitna ng kanyang paglalakbay, nakasalubong na si Mira, isang batang babae na nagtatago mula sa mga nilalang na nais siyang saktan. Ayon kay Mira, siya ay anak ng isang bantay ng bundok na pinagkatiwalaan ng kalasag, ngunit ang kanyang pamilya ay pinaslang ng mga alagad ni Lamia Regni. Siya lamang ang nakaligtas. Nakiusap si Mira kay Ilyas na tulungan siyang makuha ang kalasag upang magantihan ang kanyang pamilya. Bagamat nagdadalawang isip, alam ni Ilyas na kailanganin niyang tulong ng bata. Lalo na't alam nito ang pasikot-sikot ng bundok. Nang marating nila ang taluktok ng bundok ng Alitaptap, tumambad sa kanila ang isang malaking kuweba na nagliliwanag sa loob.
Animoy may sariling bituin. Sa gitna ng kuweba ay nakita nila ang kalasag ng liwanag na nakalagay sa isang altar na yari sa marmol. Ngunit bago nila ito makuha, lumitaw ang isang malaking nilalang na gawa sa liwanag at anino. Siya si Salatar, ang tagapagbantay ng kalasag. "Sino ang nangangas kumuha ng sakradong kalasag?" tanong ni Salatar. Ang kanyang boses ay umaalingangaw sa buong kuweba. "Hindi ko ninanais ang kapangyarihan ng kalasag, ngunit ito'y kinakailangan upang labanan ang paparating na dilim na nagbabanta sa aming lahat," sagot ni Ilyas. Pinagmasdan ni Salatar si Ilyas at sa huli sinubok siya. "Upang mapatunayan ang iyong layunin, kailangan mong ipasa ang aking pagsubok. Hindi sapat ang tapang. Kailangan mo ng dalisay na puso." Dumaan si Ilyas sa 3 pagsubok. Una, ang pagtitiis sa kirot ng kanyang nakaraan. Ikalawa, ang paghaharap sa sarili niyang takot. At ikatlo, ang pagbigay ng kapatawaran sa mga naging kasalanan ng kanyang mga kalaban. Sa bawat tagumpay, unti-unting lumiliwanag ang kanyang anting-anting na tila sinasalamin ng kanyang dalisay sa layunin. Nang matapos ang huling pagsubok, ibinigay ni Salatar ang kalasag ng liwanag kay Ilyas. "Gamitin mo ito nang may dangal at tapang. Ngunit mag-ingat ka, Ilyas. Ang lakas nito ay may hangganan," sabi ng tagapagbantay. Sa pagbalik ni Ilyas mula sa bundok, nadiskubre niyang mas marami ng tao ang nawawala sa kanilang bayan. Ang dilim ay muling bumabalot at ang boses ni Lamia Rigny ay tila umaalingangaw sa hangin. "Dala mo ang kalasag, ngunit sapat ba ang tapang mo upang gamitin ito laban sa akin?" bulong ng reyna. Alam ni Ilyas na papalapit na ang tunay na digmaan, ngunit sa kabila ng takot, handa siyang harapin ang kanyang kapalaran. Bitbit ang espada ng apoy at ang kalasag na liwanag. Sa susunod na yugto, ang kanyang misyon ay kailangan niyang hanapin ang huling relikya, ang susi ng kaluluwa na siya lamang ang makakapagbukas sa pintuan ng reyna ng kadiliman. Sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang paniniwala ay lalong tumitibay. Ang kanyang laban ay hindi lamang para sa kanyang bayan, kundi para sa buong mundo. Ang huling relikya na kailangang hanapin ni Ilyas ay ang susi ng kaluluwa, isang mahiwagang artipakto na nagtataglay ng kakayahang buksan ang daigdig ng kadiliman at harapin ang reyna ng kadiliman sa kanyang teritoryo. Ayon sa lumang manuskripto, ang susi ay matatagpuan sa isang lugar na tinatawag na lawa ng walang hanggan, isang lugar na sinasabing nakapaloob sa 2 mundo, ang mundo ng tao at ang mundo ng mga nilalang ng dilim. Ngunit hindi tulad ng kanyang naunang misyon, ang paglalakbay patungo sa lawa ng walang hanggan ay hindi magiging madali. Sa manuskripto, nakasaad na ang sinumang magtangkang hanapin ang susi ay kailangang magsakripisyo ng isang bagay na pinakamahalaga sa kanya. Hindi malinaw kung anong ibig sabihin nito, ngunit alam ni Ilyas na kailangan niyang maghanda sa anumang panganib. Sa kanyang paglalakbay, muling bumalik si Ilyas sa kagubatan na dati niyang pinagtaguan mula sa mga alagad ni Balkana. Sa tulong ni Mira na ngayon naging kanyang katuwang, natagpuan nilang isang lumang mapa na naglalaman ng ruta patungo sa lawa ng walang hanggan. Ngunit ang daan patungo roon ay puno ng mga bitag, hindi ng tao kundi mga nilalang na nagtatanggol sa mahiwagang lugar. Habang naglalakbay, sinalubong sila ng mga nilalang na animoy may bangkay na muling nabuhay. Ang kanilang mga mata ay pulang-pula at ang kanilang mga katawan ay nababalot ng putik at dugo. Pantay ng lawa, bulong ni Mera habang hawak-hawak ang kanyang maliit na armas. Ginamit ni Ilyas ang espada ng apoy at kalasag ng liwanag upang harapin ang mga nilalang. Sa bawat hampas ng kanyang espada, natutunaw ang mga nilalang na parang usok. Subalit habang papalapit sila sa lawa,
mas dumadami at mas lumalakas ang mga kalaban. Sa wakas, narating nila ang lawa ng walang hanggan. Ang tubig nito ay hindi gumagalaw at kasing itim ng gabi na tila isang salamin ng kawalan. Sa gitna ng lawa, isang maliit na altar ang nakalutang at sa ibabaw nito ay isang gintong susi na kumikislap sa dilim. Habang papalapit sila sa altar, isang malakas na busis ang umalingaw mula sa kawalan. "Sino ang nangangahas na kunin ang susi ng kaluluwa?" Lumabas mula sa tubig ang isang nilalang na tila gawa sa mga anino at tubig. Sa sisilan niya ang tagapagtanggol ng susi. "Upang makuha ang susi, kailangan magsakripisyo ng pinakamalaga sa inyo," sabi ni Silanya habang nakatitig kay Ilyas. Napatingin si Ilyas kay Mira. Sa sandaling iyon, naunawaan niya ang kahulugan ng sakripisyo. Kailangang isuko ang isang bagay o tao na may mahalaga sa kanya. Ngunit hindi niya magawang isakripisyo si Mira na ngayon tinuturing niyang kapatid. "Kung hindi ikaw ang isasakripisyo, maaari isang bahagi ng iyong pagkatao, ang iyong tapang, ang iyong alaala o ang iyong kaluluwa. Pumili ka, Ilyas," sabi ni Silanya. Matagal na nag-isip si Ilyas. Alam niyang hindi niya kayang mawala si Mira at hindi rin niya kayang mawala ang kanyang tapang na siyang nagbibigay lakas sa kanya upang labanan ang dilim. Sa huli, pinili niyang isakripisyo ang bahagi ng kanyang alaala. Kung ito ang kinakailangan upang magtagumpay, handa akong makalimutan ng ilan sa aking nakaraan, sabi niya kay Silanya. Umikit si Silanya at sa isang liwanag ang bumalot kay Ilyas. Naramdaman niya ang bigat ng pagkawala. Ang ilan sa kanyang alaala, lalo na ang mga masasayang sandali kasama ang kanyang pamilya, ay naglaho. Ngunit sa kabila nito, nananatili ang kanyang layunin. Taglayin mo ang susi ng kaluluwa. Ngunit tandaan mo, ang susi ay may kapalit din. Kapag ginamit mo ito, maaaring hindi ka na makabalik, sabi ni Silanya habang iniaabot ang gintong susi kay Ilyas. Sa pagbabalik nila sa bayan, dala ni Ilyas ang 3 relikya, ang espada ng apoy, ang kalasag ng liwanag at ang susi ng kaluluwa. Ang mga tao sa bayan ay muling nagtipon upang magbigay pugay sa kanya. Ngunit sa puso ni Ilyas, naroon ang kaba at pangamba. "Malapit na ang digmaan. Kailangan mo maghanda, Ilyas. Ang reyna ng kadiliman ay hindi isang karaniwang kalaban. Siya isang nilalang na kayang sumira hindi lamang sa katawan kundi pati sa kaluluwa," sabi ni Mang Isko. Pinili ni Ilyas na maglaan ng ilang araw upang maghanda, magsasanay sa paggamit ng kanyang mga relikya at paghingi ng basbas mula sa simbahan. Nagdasyal siya sa altar, humingi ng gabay mula sa kanyang mga ninuno, at huminga ng malalim. Alam niya ang kanyang misyon ay maaaring ang kanyang huli. Sa araw ng digmaan, ginamit ni Ilyas ang susi ng kaluluwa upang buksan ang isang portal patungo sa daigdig ni Lamyaragni. Ang portal ay nagmukhang isang umiikot na anino na nilalamon ang liwanag sa paligid nito. "Kapag pumasok ka rito, Ilyas, wala nang atrasan at ang kapalaran ng mundo ay nasa iyong mga kamay," sabi ni Padre Antonio. Tumango si Ilyas. Sa kanyang puso, naroon ang tiwala sa sarili at sa mga relikyang hawak niya. Hawak ang espada ng apoy at ang kalasag ng liwanag. Pumasok siya sa portal, handang harapin ang reyna ng kadiliman sa kanyang sariling mundo. Ang mundo sa kabilang dako ng portal ay isang lugar na walang hanggang gabi. Ang kalangitan ay puno ng gumagalaw ng mga anino at ang hangin ay malamig at puno ng bulong ng mga nawawalang kaluluwa. Sa gitna ng kadilimang ito ay isang napakalaking kastilyo na gawa sa itim na bato, ang nagliliyab sa kakaibang berdeng apoy. Naglakad si Ilyas patungo sa kastilyo. Habang hawak ang kanyang espada at kalasag, ang bawat hakbang ay tila nagpapalakas ng kanyang kabog sa dibdib.
Ngunit hindi niya inurungan ang misyon. Sa paligid, ang mga nilalang ng dilim ay nagmamasid. Mga aswang, tikbalang at iba pang nilalang na nilikha ng takot at galit ng tao. Pagpasok niya sa loob ng kastilyo, sinalubong siya ng isang malalim at malamig na tinig. "Maligayang pagdating, Ilyas," sabi ni Lamia Regni. Ang boses niya ay parang alon na tubig na tumatama sa isang pader ng bato. Malamig, ngunit makapangyarihan. "Matagal na kitang hinihintay." Lumabas si Lamia Regni mula sa dilim. Nagpakita ang kanyang tunay na anyo. Siya ay isang matangkad na babae na may balingkinitang katawan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng berte at ang kanyang buhok ay tila gawa sa mga buhay na anino. Ang kanyang aura ay napakabigat na parang ang mismong hangin sa paligid niya ay tumatanggi sa liwanag. Hindi nagsalita si Ilyas. Alam niyang walang saysay ang pakikipag-usap. Agad niyang itinaas ang espada ng apoy at sinugod si Lamia Regni. Ngunit bago siya makalapit, itinaas ng reyna ang kadiliman ng kanyang kamay. At isang alon ng anino ang bumalot kay Ilyas. Itinulok siya pabalik. Ang lakas ni Lamia Regni ay hindi katulad ng kahit anong nakaharap niya noon. Sa bawat hampas ng espada ni Ilyas, isang halimaw na anino ang sumusulpot upang tanggapin ang tama. Gumamit siya ng kalasag ng liwanag upang protektahan ang sarili mula sa mga atake ng reyna. Ngunit unti-unti itong humihina habang tumatagal ang labanan. "Walang saysay ang panglaban mo, Ilyas. Ang takot at galit ng mga tao ay nagbibigay sa akin ng lakas. Hindi mo ako matatalo habang ang mundo ay balot ng kasamaan," sabi ni Lamia. Napaisip si Ilyas. Hindi sapat ang lakas at armas upang talunin ang reyna. Kinakailangan niyang humanap ng paraan upang maalis ang kanyang pinagmumulan ng kapangyarihan. Habang patuloy na ang laban, naalala ni Ilyas ang sinabi ni Padre Antonio tungkol sa susi ng kaluluwa. Hindi lamang ito ginagamit upang buksan ang portal, kundi ito rin ay may kakayahang sirain ang koneksyon ni Lamia Regni sa kanyang mundo. Hawak ang susi, nagdasal si Ilyas at naramdaman niya ang liwanag na nagmumula rito. Ang susi ay nagsimulang magningning ng puting liwanag na tila sumusunog sa anino sa paligid. Nang makita ito ni Lamia Regni, bigla siyang umatras, halatang natakot. "Hindi mo maaaring gamitin yan! Ang susi ay nagdadala ng balanse! Kung sirain mo ito, pati ikaw ay mawawala!" Sigaw niya. Ngunit hindi nagpatinag si Ilyas. Alam niyang ito ang kanyang tanging pagkakataon upang talunin ang reyna. Itinaas niya ang susi ng kaluluwa at ginamit ang lahat ng natitirang lakas upang tawagin ang liwanag na nasa loob nito. Ang bawat segundo, naramdaman ni Ilyas ang pagkawala ng kanyang enerhiya. Ang susi ng kaluluwa ay tila hinihigop ang kanyang lakas. Ngunit hindi siya tumigil. Habang papalakas ang liwanag, ang mundo ng kadiliman ay nagsimulang mag-iba. Ang mga anino sa paligid ay sumisigaw at ang mga halimaw ay natutunaw sa liwanag. "Hindi mo ako maaaring sirain, Ilyas!" Sigaw ni Lamia Regni habang unti-unti siyang bumabalot sa liwanag. "Ako ang kadiliman sa puso ng bawat nilalang. Hanggat may takot at kasamaan, hindi mo ako tuluyang mawawala." Sa wakas, isang napakalakas na pagsabog ng liwanag ang naganap. Ang kastilyo, ang mga nilalang ng dilim at si Lamia Regni ay nawala, kasama ang mundo ng kadiliman. Nagising si Ilyas sa gilid ng lawa ng walang hanggan. Wala na si Mera at wala na rin ang mga relikya. Ang espada ng apoy, ang kalasag ng liwanag at ang susi ng kaluluwa ay naglaho kasabay ang reyna ng kadiliman. Pakiramdam niya'y magaan ang paligid. Sa unang pagkakataon, ang hangin ay puno ng liwanag at ang takot na bumalot sa kanyang bayan ay naglaho. Ngunit alam niyang may isang bagay siyang sinakripisyo. Hindi niya maalala ang mga pangalan at mukha ng mga mahal niya sa buhay.
Sa kanyang pagbabalik sa bayan, sinalubong siya ng mga tao bilang bayani. Subalit sa puso ni Ilyas, alam niya ang kanyang tagumpay ay nagdala rin ng kalungkutan sa pagkakalimot sa sarili at sa kanyang pinagmulan. Ngunit tanggap niya ito. Ang kanyang sakripisyo ay nagbigay ng kapayapaan sa mundo. At bagamat hindi niya matiyak kung kailan muling babangon ang dilim, alam niya ang kanyang kwento ay magsisilbing paalala sa lahat na ang liwanag ay laging mananaig sa gitna ng dilim basta't mayroong isang taong handang magsakripisyo para dito. Wakas.